Kahit basahan po na kahit medyo marumi-rumi na, okay lang yan. At least wag idirekta yung kamay natin sa loob ng gulong. Kasi yung daliri natin di yan nakikita. Diba? Maramdaman niya na lang pagka may sugat na. Dudugo. Yan, kakapain natin. Ito meron tayong nakapa. Tinik. May tinik siya. Ito. Ngayon, pag may nakapa tayong tinik, kuha tayo ng long nose. Okay guys, may panibagong video tayo. Hindi lang po ito sa electrical. Maski po sa sa pag-aayos po nung gulong na flat, ay i-video na din po natin para sa kapakanan po ng mga manonood. Lalo na yung mga halos hindi marunong magbaklas ng gulong, tuturuan ko po kayo. Una, syempre dapat meron kayong pambaklas ng axle. Ito po. Yan. Meron kayong pambaklas nito. Yan. Kailangan po dyan ay, ang alam po dyan ay number 14 o 19. Ngayon, kung halimbawa medyo wala kayong dalang tools na nasabi ko, pwede po ninyong pakagatan po ng vice grip. Yan. Ito po, ito sigurado. Basta, ang mahalaga, merong hahawak po doon. Papakagat nyo lang po yan. Yan, pakagat nyo lang po. Tapos, anuhin po ninyo yung kanyang pihitan. Ito, kung medyo kaya nyo ng ilak nyo na po. Yan. Saka nyo po anuhin dito sa kabila. Yung dito sa kabila ay number 14 po ito. Yan. Saka nyo siya iikutin. Ang ano nito ay pataas. Medyo matigas. Yan. Okay na flat. So, kailangan meron tayong daladalang mga tools pambaklas. Kasi po, halimbawa, kayo po ay nasiraan ng sasakyan na flat po yung gulong ninyo. Kailangan nyo po ng gamit. Or else kung wala kayong gamit, kung halimbawa, sa liblib na lugar kayo na flatan, maiistorbo po kayo masyado, magtutulak po kayo, nakakapagod po magtulak. Kaya kung ako sa inyo, magdala po kayo ng tools na pambaklas po nito. Ayun, nabaklas na po yan. Yung squat lang po ito, may mga spacer po yan. Gagalin nyo lang po yan. Nalaglag na po yan. Gagalin nyo na po ito. Okay lang marumi, huwag lang magtulak ng mahaba. Pagod kasi po nun. Naranasan ko po kasi yun. Kaya nagsikap po ako na matuto ng kahit papaano magpalit ng gulong. At magbaklas po nitong gulong dito sa rim. Ay ito po. Baklasin na po natin ito. Yan. Ang paglalagay po yung sa ibabaw, ito po yung sa ilalim. Yan. Lagyan natin ang sapin. Para kahit pa paano, hindi naman masira yung ating gamit. Tapos ito po, tawag nila dito pang sikwat po. Yan. Mura lang po ito. Nasa 85 pesos lang po ito. Nung araw po 2014 pa po yun. Ito 2014 pa po itong aking palikwat. Yan. So 10 years na po ito dito pa rin sa akin. Dala-dala ko po lagi pag biyahe. Kasi iniisip ko pag naplatan ako, hindi na ako kailangan magtulak na malayo. Hihinto na lang ako, babaklasin ko siya. At sa pagbabaklas po, sakin natin una dito, unahin po natin dito sa may pito po banda. Kasi dito minsan pag ni-running flat nyo po, nagkakabuhol-buhol po yan, napupunta dito yung interior dito.
sa part na to. Kaya unahin natin dito. Ako po sa ano ko, dito ko siya ano tinang. Ito lang po. Sikwatin niyo po yan ng ganyan. Tapos yung isa po, yan, halos sabay po. Dahan-dahan. O, di ba? Yan. Tapos ito pong isa, matakan nyo po. Matakan nyo. Tapos dito, yung kaya nyo masungkit, ito. Yan mo dito. Kaya nyo na, ayan, halimbawa, isusuk-suk mo yan siyang ganun. Yung kaya mo siyang isuksuk, pag nakuha mo na yung ano, yan, umangat na siya, yan. Tapos apakan nyo naman po itong isa. Tanggalin nyo po itong isa. Pagtanggal po, pag ganyan, dahan-dahan lang. Tapos, ano po ulit, sikwat. Ayan. Ayan. Paunti-unti po yan. Tapos, dito, kabila. Ito mo siya. O, yun. Diba? Ganon. O, diba? Malambot na yan. Tapos, hanggang sa malambot na po. Malambot na. Hanggang sa ano lang kabilis magtulak po ng mas mahaba ng sasakyan. Tapos dito, yan. Dito po kayo banda pag nagtanggal kayo, dito kayo. Ganon po kayo. Tutulak nyo lang po yan. Yung pito. Tapos pag natulak nyo na, wala na. Dito. Hihilain nyo na po siya dito. Meron mga gulong po matigas. Kaya kailangan nyo na po ng konting lakas. Hilain nyo po yung interior. Yan. Pag matigas, tsaga-tsaga lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nagpulupot na po siya dito. Yan. Yun. Pag natanggal nyo na po. Yan. Okay. Pag natanggal nyo na, meron pa pong isang dapat po kayong gawin. Kuha kayo ng tela. Diba itong tela na ito? Kakapain nyo po itong gulong na to. Ganyan. Kasi minsan po yung tinik na kaya sumisingaw nandyan. Huwag nyo pong i-direktang kamayin. Kasi po pag halimbawa matalas o di kaya matulis yung nakatusok sa gulong ninyo, kinamay ninyo, pwede po kayo masugatan. Kaya kahit basahan po na kahit medyo marumi-rumi na, okay lang yan. At least huwag i-direkta yung kamay natin sa loob ng gulong. Kasi yung daliri natin hindi yan nakikita. Diba? Maramdaman niya na lang pagka may sugat na. Dudugo. Yan, kakapain natin. Ito meron tayong nakapak. Tinik. May tinik siya. Ito. Ngayon, pag may nakapa tayong tinik, kuha tayo ng long nose. Kuha muna ako long nose po. Long nose, kaya magdala po kayo ng long nose, pang baklas, vice grip, at saka po yung mga close wrench at saka open wrench. Tingnan nyo po kung number 19 ba yon. Di number 19 na po yung dalhin yung tools. Mura lang naman po itong mga tools na ito. Kaya may long nose na tayo. At siyempre cutter nga pala. Minsan yung tinik hindi nakukuha ng long nose. Yan. Kailangan niya ng side cutter. Kaya itong gamit ko sa electrical, nagagamit ko din pag bumabiyahe ako. Yan. Ito po. Tingnan natin yung tinik. May tinik nga. Ito ang tinik dito. Paano natin ito nakuha? Ang tinik. Sige, tanggalin muna natin itong gulong para makuha natin. Sa pagtanggal naman itong gulong, ganun lang po para makapa natin ang maigi. Yan lang natin. Malambot lang po yan. Okay. Ito na. Kapag na natin kanina eh.
Yun. Kaya ito po ganito po kahaba, more or less ang kukonsumuhin ninyo pagka na flat po kayo, tapos mayroong tinik. Yan. Kailangan kapainin ito. Napapak na natin. So, saan yan ang tinik? Napapak. Saan na yun? Ito. Hindi siya halos makita. Pero makikita natin yan. Ano yung cutter natin? Side cutter. Kakapain na rin natin siya. Ito. Halos hindi makita ng mata. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Pero ako hindi ko makita eh. Hirap mong tanggalin. Kaya kailangan din natin ng flat screw pang tulak. Kaya hindi po basta-basta bumabya. Kailangan natin ng mga gamit. Ako na siya. Kasi nag-salamin ako. Parang nakuha ko ba? Tama pa. Hindi pa. Yun. Ito po yung nakatusok ko. Maliit lang. Yan nakatusok ko. Yan. Hanap pa tayo. Baka mayroon pa. Yari na naman yung ating interior. Pinabulkit ito nakaraan. Mayroon din ganyang nakuhang tusok. Eh sabi nung nag-ayos, wala na raw. Sinasabihan ko na gamitan ng tela yung nagbubulkit doon sa shop. Ayaw akong sundin. Siguro iniisip niya mas marunong siya kasi nasa shop siya. Kaya lang ako sa experience ko kasi ayun po, sira na rin pala itong aking gulong. Kaya kailangan na rin palang palitan. Pero pwede pa. Basta natanggal yung tinik. Palitin na rin pala yung aking gulong. Tusok ito ng matulis. Butas na. Ang aking gulong. Yun. Ulitin ko. Na guys, tanggal na yung tinik. Pwede natin ibalik. Pagbalik natin ulit, balik natin tong ating sapin. Sapin, buwan na natin ang tinik. Balik natin yung sapin para lagyan natin to pabaliktad. Yan. Tapos ganyan lang natin. Yan. Ito. Yan. Tapos ganyan guys, tapakan nyo lang po yan. Yan. Huwag nyo po isasama ito sa ibabaw. Ito lang po yung ilulubog natin. Yan. Pag natapakan nyo na po, yan. Diba nakaganyan. Tapakan nyo lang po dito sa side na to. Yan. Lulubog na siya. Yan po, unti-unti lubog natin.
Mm. Ah. Yan. Tapos ipat lang. Mga isasama ito. Mamaya nyo na lang ayusin. Ayusin ko na lang yung mamaya. Basta may salpak natin itong ating naunang sa ilalim ng ng gulong. Ito yung pinapasok po natin. Yan. Ito yung pinapasok natin ito. Saka natin ipapasok naman yung interior. Yan. At medyo mahirap po. At least kumpara natin sa tayo magtutulak ng mas malayo. Okay. Yan na, nakapasok na po yung ilalim. Ano natin ito, ilalabas. Ilalabas natin ito. Yan, start na tayong maglagay ng interior. Yan, okay. Ulit. Yan. Ito yung interior na bago. Maganda. Bago po yung dalan yung interior. Tapos kung halimbawa, yan, kagaya nito. 250 by 17. Bumili kayo ng interior din. Ang size niya, 250 by 17. Huwag po kayong bibili ng 275 kasi iipitin lang po niyan doon sa loob. Magkakaroon po yan ng ng malaking doon na ikot ng interior. May ipit po. Kaya kailangan 250 na rin po ang bilhin po ninyo para sakto. Yan. Tapos saka po natin higpitan. Wala kayong dalang number 10 na pang kahit plies, long nose, pwede na po. Yan, ikutin nyo lang po hanggat kayang ikutin ng inyong kamay. Yan. Yan. Okay. Ngayon, ang paglalagay nito, ganito po. Yan, unahin nyo po dito. Pasok nyo mo ng ganyan. Yan. Itutok nyo po yan dyan. Unti-unti nyo pang rito. Pasok. Tabuo. Para hindi kayo mahirapan pag medyo nahirapan kayo, tulak po na yung likod para hindi matugatan. Ito pang tulak nyo. Tulak nyo yung ganyan. Pag natulak nyo na yan, babaliktad nyo po. Paharap dito sa inyo para hindi kayo mahirapan magpasok para may pwersa kayo. Yung iba kasi doon sa kabila, pumupwesto, nahihirapan. Para hindi mahirap, yan. Tapos, petro nyo lang. Lapit na, yan. Okay. Tapos, syempre, para hindi kayo mahirapang hila, ayan. Okay. Pasok na po natin. Ayusin na po natin. Kasi nakapasok na doon. Okay. Yan. Ayusin natin pain natin hindi po siya nagbuhol-buhol dito. Tapos tingnan nyo rin po kung diretso na yung pito ninyo. Yan. Saka nyo po baliktad ulit. Yan po. Yan, para makaiwas kayo na wag lumubog ulit. Yung extra dito pwede nyo pong ilagay dito para maiwasan po yung paglubog po ng pito. Mahirapan naman kayong magpabalik. So yun, yun nyo lang po, tapak-tapakan. Yan. Kung meron kayo nakitang tubig, halimbawa tubig, lagyan nyo na po ng tubig na lang. Kung wala kayong ibang makita, kung wala lang, tubig na lang, at least dulas-dulas. So diba, yun. Kaya magdala rin kayo sa bottled water para just pag naplatan kayo ganyan. Pag hindi na kaya ng paa, balik
Lagyan natin siya ng pang sikwat.